So sinabi mo nagpapasikat kanina doon sa loob ng committee, hindi natin kilala tong mga tao nito. Ang papangit nilang lahat sila mukhang effeminate. Natin kilala tong mga tao nito. Ang papangit nilang lahat sila mukhang effeminate. Ang pinamukhang masculine na dyan ay si Laila de Lima. Napakataas ng kanyang testosterone. Grabe yung napansin ko nga Sabi ko, there's something going on, there's something wrong. Kasi yung itsura nila talaga nagre-reflect from the outside na yung stress. May galit sila. Oo. May galit sila. Oo. Ang laki-laki ng galit ng mga ito Ang sasabi lang naman natin, hindi naman kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay VP Sara. Siyempre, pinakulong ni PRRD si Secretary Leila de Lima noon. Ang pangalan nito, si Terry Ridon naman, na dating Urban Poor Commissioner, na tinanggal ni Digong dahil by 7 times ba nag-travel abroad at ang kanyang commission ay Urban Poor. So, Samantala patungkol naman sa pagkahuli kay Zaldico sa ibang bansa, ipinanawagan ni Navotas Representative Toby Tiangco na agad na makipag-ugnayan ng bansa sa Czech Republic para sa mabilisang pagpapauwi kay Ko. Samantala tila masaya naman si Senator J.V. Ejercito sa pagkakaaresto sa pugante at dating kongresistang si Zaldi mga kababayan. Ayon sa senador, oportunidad ito para nalalaman niya tungkol sa flood control. Habang ito naman ang naging reaksyon nila, Attorney Rowena Guanzon at Jesus Busiduk. nahuli na daw si Zaldico. Mabuti naman kung ganun para makatestify na siya against Martin Romualdez and BBM. Di ba umalis lang naman yan ng bansa kasi pinaalis nila. Sabi ni Zaldico, pinaalis siya na Martin. Tapos ayaw na siya pabalikin. Tapos siya naman ang ayaw, bumalik. Baka naman ngayon ay pwede na dinggin ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson si Zaldico at isama niya na rin ng 18 na mga Marines na nagsabi na bilang mga bodyguards ni Zaldico sila ang nag-deliver ng mga maleta-maletang pera sa iba't ibang opisyal. Kaya go na go! Go na go! Ang Blue Ribbon Committee kay Zaldico. Kumpirmado na po na nakaditine si Zaldico sa Prague ng Czech Republic. Agoy! Ang tanong, i-deport ba ito ng Czech Republic papunta dito sa Pilipinas? O ilalaban ba ng Philippine government ang extradition ni Zaldico dahil nga wanted ito ngayon dito sa Pilipinas? Sige nga, sige nga, sige nga. Hindi ba masakit sa ulo yan ngayon para sa Administrasyon Marcos? Yung pinakasusi sa flood control scandal, sa corruption dito sa Pilipinas, si Zaldico. Kung mauwi dito sa Pilipinas, may agam-agam kung ano ang sasabihin nito. Will it be protecting the Marcos administration or would it protect itself? Sige nga, maganda ito, maganda. Alam mo yung mga madriaga yan, kalimutan na natin yan. Alam nyo bakit? 1,400,000,000,000 ang nawala sa Pilipinas. Ang nasusoli pa lang, wala pang 600 million. Wala pang 1 bilyon ang nasusoli. Wala pang 1 bilyon. At doon tayo nakatutok sa 125 million na di umano ninakaw ni Sara Duterte. Bakit ka doon tututok? Yung 1.4 trillion, 1 trillion at 400 billion, hindi nyo papansinin yun. Ito na yung pagkakataon. Sana mga nagsasabing, panis na yung flood control. Hindi na yan yung bit. King-ina ninyo. Yan ang bit. Yan ang problema ng Pilipinas. Iniiwan natin yung totoong problema dahil mga bayot kayo.
Dahil mga takot kayo. Dahil ayaw niyong magsalita. O ngayon, ito na nahuli si Zaldico sa Prague. O, ipapa-extradite ba ng Pilipinas? Pipilitin ba na may uwi dito? O magpapalit ng passport ng Portugal at doon i-deport? Aba, pag nangyari yan, meron talagang tinatago kayo. Sayang ang bayot! Samantala ayon naman kay Senator Ping Lacson, mga kababayan, kapag formal nang naihain ang partial committee report tungkol sa flood control scandal, maaring imbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod nitong pagdinig ang nadakip na si former Representative Zaldico. Kasama daw si Orly Guteza at ang mga dating sundalo na umano'y naghatid ng 805 billion kickbacks mula sa mga maanumalyang proyekto sa flood control sa iba't ibang personalidad, batay sa utos ni Ko. Ano po sa tingin ninyo, mga kababayan? Hindi kaya mag-iiba ang naunang salaysay nila, Ko at Guteza? Oras na magkaharap na ang dalawa sa hearing?